araw po sa lahat. Welcome po sa Dad's Integrated Farm. So today's video po, ituturo ko po kung paano magtanim ng iceberg lettuce. So organic agriculture practice. So tuturo ko po produce of good quality seedlings into hanggang mag-harvest na, and then sa production niya and then harvest. So tara, let's go! So sa pag-produce naman po ng good quality seedlings, ang ginagamit ko pong soil media is from compost po. So mapapansin nyo po may mga weeds yan kasi sa mga bulok na or decomposed na damo. So ganyan. Kaya madaming tumutubong weeds. So okay lang naman yan kasi kapag nag-transplant tayo is tatanggalin natin yan para hindi makapag absorb ng nutrients or maagawan pa ng nutrients ang ating mga plants. And then ito kasi okay lang naman yan kasi ang purpose ko is magpatubo lang naman. Sa seedlings, kailangan lang natin magpatubo at magpalaki ng mga seedlings or ng plants. So sa naman kasi doon sa paglilipatan natin pag nag-direct or nag-transplanting na tayo, kailangan maganda talaga yung compost kasi or yung natin pang basal kasi yan, doon sila kukuha ng pagkain sa soil. So dapat good quality yung soil natin. So ito po yung aking except po sa lettuce, iceberg lettuce, meron po kong kamatis. Yan. Then yan po, may strawberry, and then ito, lettuce din. So ready for transplanting na po yan. Or ilang days na lang kasi maglilinis pa ako dun sa aking tataniman. So doon naman po tayo sa production area. So yung production area ko po dito po sa may entrance lang po para malapit tignan sa madali kong ma-monitor ang aking mga tanim. So yan po, yan. Medyo malaki-laki na. So ang kaibahan lang po niya sa inorganic practice po, hindi po siya yung crumpled gaya ng repolyo, yung talagang iceberg. So konti lang po yung crumpled niya kasi organic po yung gamit ko dito. Saka good naman po siya kasi yan, wala ka talagang i-apply na chemical. So sa pag-produce ko po nito, yan may mga dito po may mga rice straw pang decomposed. Yan. Tapos mga weeds po or yung mga compost po natin. So yan po ginagawa kong pang basal. Yan. Tapos ito, multi-cropping kasi ito. Meron po itong ampalaya. So yan po. And then dito tayo sa unahan sa medyo maganda. Ayan mga compost dito ang ginamit ko. Yan, ang ganda ng lupa kitams. Kaya maganda yung produce ko ng lettuce dito kasi ang ginagamit ko ditong pangbasal or ito talagang lupang ito galing talaga to sa sa mga bulok na damo, mga decomposed na damo. So napaka-importante po ng mga weeds natin. Di po natin sila itatapon or susunog kasi mapapakinabangan po natin sila. And then kung meron po tayong mga katabing rice field, yan, pwede natin ipunin yung mga rice straw dyan para yan, gawin natin compost. So ito kasing areang ito kaya hindi maganda kasi medyo manipis yung compost dyan. Kaya manipis yung kaya hindi maganda yung quality ng ito po ito po ang part na to puro po talaga tong ito na ang pinakang purong decomposed na weeds kaya madaming weeds na tumutubo dyan So yan, normal po yan kapag wala kang mulching, kapag ang ginamit mo ay mga decomposed na damo. So ito po ang quality niya. Dito tayo sa gilid, ayan. Yan
maganda, buwagag yung lupa, kaya maganda yung tanim. So ang itsura niya po yan, pwede na po yan i-harvest. Kahit ganyan kaliit, pwede na po yan i-harvest. Yan. Saka ang kaibahan ng organic practice po kaya sa conventional, ito, yun nga, except sa makapag-produce tayo ng ng good quality vegetable and healthy vegetable. Yung niya, yung itong dahon niya, hindi siya yung medyo matigas-tigas, crunchy ito. Kapag organic, crunchy ang ang kanyang dahon. So yan. Kaya sensitive to. Ingatan mo lang talaga kapag mag-harvest ka or magtatanggal ka ng mga weeds kasi napuputol yan agad. Yan, nadadamage yan agad. So yan. Tapos ang pag ko pa nito, hindi ako gumagamit talaga ng spray nitong insecticide. Manual po yung pag ko nito tatanggal. Tapos yung iba naman kasi wala naman insect. So ligtas ka na. So yan, kapag may weeds ay may uod, ganyan yung maging itsura niya. So yan. Pangit na. Tapos ito, ayan yan yung mga itsura niya. So ang kukunin lang dito is yan, dito sa may to, talbos. Yun ka lang kukuha. So sa po, yun nga, spray, pa ba? Basta po pakatanim ko nito, basta maganda yung lupa, wala na po kung nilalagay dyan kung ano-ano. Magtatanggalan ako ng mga damo and then dilig. Siyempre kailangan natin diligan araw-araw. Yan, para hindi sila malanta, saka hindi sila mamatay. Saka dapat palaging basa lang yan kasi maganda yung quality ng lettuce natin. So yun lamang po ang ginagawa kong practice dito. Kabasal, transplant, tapos maintain na lang. Yan na. Napakadali po ng organic agriculture practice. Hindi ka na madadami ng gastos. Puti lang talaga. Same nga dun sa sa mga crops ko dito talaga. Kunti lang ginagastos ko dito. Bali yung binibili ko lang is seeds. Tapos yung mga pang-application of fertilizer, nasa paligid na lang. So, yan. Ito nga pala po, meron ng bunga. Yan. Mababa pa lang po yan ang palaya na yan. Pero, organic po yan. Or naturally grown. Yan. May bunga na po ang aking ampalaya. So, yan. Napakasaya niya. Malaking bagay na yan sa akin kahit konti lang yung i-produce niya. At least organic yung practice. So, no chemical application. So, thank you so much po. Sabaybay niyo po ang videos na aking upload.